Magandang gabi mga kababayan. Isang malungkot na pangyayari kanina mga kababayan sa magaganap sa ng rally sa Bustos, Bulacan. Yung Maisog Rally mga kababayan, na ano na naman, na manipula na naman mga kababayan sa ating administrasyon ngayon. Ito ang ating administrasyon nga democracy government mga kababayan sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos. Di natin malaman mga kababayan kung ano ang kinakatakot nila sa Maisog Rally. Peaceful rally lang naman sana ito. Lagi na lang nilang hinaharangan to mga kababayan dito sa Bulacan. Ilang beses na to na kanina nagpunta rin isa tayo mga kababayan sa nagpunta doon para sana mag-cover sa naturang rally. Pero ang ating naabutan kanina mga kababayan ito ayaw mag-play. Bakit ayaw mag-play ito? Teka lang mga kababayan ano ko muna yung ayaw mag-play yung ano ko. Bakit? Ito mga kababayan ang ano kanina nilagyan mga kababayan nilagyan ng tarpaulin mga kababayan nga may sulat private property. Hindi mabasa. Ang nakasulat, this is private property. Walang sinumang pinahintulutan na gumamit sa lupang ito, sa loteng ito mga kababayan. Samantalang naayos na yan nung isang araw na ayos na to. May kontrata na nga daw dito, sabi ng organizer mga kababayan. Pero kanina nabigla ang lahat, nagkaroon pa ng tensyon kasi doon sa doon mismo sa barangay poblasyon, doon sa may kanto, hinaharangan pa may mga pulis mga kababayan, hinaharangan nila ng nilagyan ng harang yung kalsada para yung papunta doon sa binyo, sa rally, hindi makakalusot. Ganon katindi mga kababayan ang ginawa nila. Kaya ayun, hindi natuloy yung rally. Nagpapagod lang ang mga tao papunta doon. Tapos yung iba galing kung saan sa ang probinsya, pumunta lang doon para sa rally na yun, sumasuporta sa rally na yun. At takot na takot ang administrasyon ni PBBM mga kababayan sa Maisog Rally. Hindi malalaman kung anong kinakatakot nila. Kung wala naman silang itinatago, bakit naman sila matatakot? At saka mga kababayan, sinusuppress nila ang karapatan ng pamamahayag at saka yung mailabas mo sa loobin mo, parang inaano nila mga kababayan, pinipigilan nila, sinasakal nila ang mga taong bayan. Kaya itong administrasyon na to parang wala tayong patutunguhan kung hindi sila magbabago. Yun lang naman ang layunin ng ng Maisog Rally. Gigisingin lang ang ating gobyerno para yung mga pinangako nila sa mga Pilipino noong sila ay nangampanya pa, nga sana tuparin nila. Yun lang naman mga kababayan ang hinahanap natin yung mga pinangako nila noong sila ay nangampanya pa, ang inaasahan natin matupad kasi sabi nga ni BBM,
Pangarap nyo, pangarap ko rin. Yan ang sabi niya eh. Marami siyang pinangako mga kababayan, pero walang, kahit isa walang ano. Tayo ngayon parang nasa martial law na eh. Dati ang martial law, dinideclare ng tatay niya. Nagkaroon man ng martial law noon, alam ng tao kasi dinideclare. Ngayon mga kababayan, hindi natin alam ano, pero nasa martial law na tayo ngayon. Yung mga nangyayari ngayon ay ito ang nangyayari ng martial law, mas maano pa ngayon. Kasi nung panahon ni Marcos Sr., may mga nagrarally pa mga kababayan, magulo pa yung rally noon. Pero itong kay PBBM ngayon mga kababayan, wala kang karapatan na ihayag ang iyong saloobin. Wala kang karapatan nga magreklamo laban sa gobyerno, sa gobyernong ito. Ito mga kababayan ay isang maliwanag nga democracy mga kababayan. Democracy tayo ngayon. Hindi tayo demokrasy ha. Democracy. Kinukorek pa ako mga kababayan sa isang sabi niya demokrasy daw. Hindi nga, democracy nga, crazy. Ha? Malupit nga ano to mga kababayan. Sa ngayon medyo hindi maganda ang nangyayari dito sa ating bansa mga kababayan. Sa halip na pakinggan ng gobyerno ang hinanaing ng taong bayan, sinusupil niya mga kababayan ng sinusuppress niya ang mga mamamahayag. Di ka pwedeng magpahayag ngayon sa loobin mo. Kasi sinusuppress na ng ating gobyerno dito ang ating democracy government ni PBBM. Ang mga ngayon mga kababayan, uso ngayon ang takutan. Tinatakot nila pagka halimbawa, mayroong mga local official, pati mga local official mga kababayan, takot nang magbigay ng permit sa maisog rally kasi hinahanapan lang ng butas, tinatanggal nila. Dalawa na ang mga kababayan, dalawang gobernador na ang nadali. Una, si Governor Edwin Hubahib, nung pinayagan niya mag-rally doon sa Davao del Norte. Diba? Bago naganap yung rally, na yung gobyerno, suspension na, tapos ngayon tinuloy-tuloy mga kababayan. Talagang tinanggal. Hindi makatuwiran nga hindi makatuwiran nga pagka-relieve sa pwesto ni Governor Hubahib. Nanindigan lang si Governor Hubahib. Pangalawa mga kababayan, ito si Governor Mamba. Ayun na naman. Di ba mga kababayan, mula ang biktima nila si yung ina-appoint ni Presidente Duterte sa Muntinlupa, di ba? Hinahanapan din nila ng butas. Si General, sino ba yun? Yung sa Muntinlupa. Sino bang ang pangalan General? Di ko na tuloy mabanggit. Yung General nga. Diba mga kababayan, minaniobra yun ni Boyeng Remulla. Ang pinalit nila. Kasi mga kababayan, mahigpit yun sa mahigpit yun pagdating sa droga. Yun ang naglinis doon sa Muntinlupa noon. Kaya yun ang nilagay ni PRRD. Noong pagbaba ni PRRD, iniwan niya si General Bantag, mga kaibigan. Noong umupo si BBM, kasi ang sabi nga, sama-sama tayong bumangon ulit. Ang pangarap nyo, pangarap ko rin. Pero yun pala, pangarap lang nila. Diba? Ibalik ang mga business nila. Droga mga kababayan. Diba ngayon, panahon PBBM, talamak na naman ang droga. Pag talamak ang droga, talamak din ang krimen mga kababayan. Yun ang nangyayari ngayon eh. Tapos pagka hindi ka umaayon sa kagustuhan nila, kung isa kang government official, matatanggal ka. Ang malupit pa ngayon mga kababayan, pati mga vlogger. Pag ang mga vloggers nga against sa kanila,
pinapatik down na rin mga kababayan yung mga ano, mga account, mga channel ng mga vlogger na against sa kanila. Pero hindi natitinag yung mga vloggers mga kababayan. Nanindigan pa rin hanggang ngayon. Eh mayroon pa ngang ibang sumisibol mga kababayan. Mga ilang taon mula ngayon baka mapabilang na rin tayo sa mga vlogger na yon. Simula kanina mga kababayan, first time ko sana makapag-cover ng mga ganong activity. Na ano pa, ng Xiaomi pa mga kababayan. Na ano talaga nila eh. Kasi ang nangyari, pangatlong ano na yun, pangatlong ano na yun nila, pag-aayos, paghahanda ng ano, mapagdausan ng maisog rally dito sa Bulacan. Nung una sa Malolos, hindi binigyan ng permit, kaya naghanap sila ng binyo sa isang private property. Kasi kahit pag walang permit, okay lang, basta private property. Ang nangyari, mga kababayan, tinatakot yung may-ari. Nung una, yun, tinatakot, pinupuntahan ng mga naka-jacket nga, nakamotor. Hanggang sa natakot yung may-ari, umatras, hindi natuloy. Ito ngayon, yung kanina mga kababayan, ganun na naman. Nilagyan ng truck yung pagdadaosan ng binyo. Tapos yung sa kalsada nga mga kababayan, nilagyan ng private property. Walang sinumang pinapahintulutan nga gamitin ang lupa na ito. Malupit mga kababayan. Tapos ang nakalagay sa baba, hindi pangalan ng may-ari. Legal counsel daw yun, kasi Attorney Cruz ang apelido eh. Parang nakakalungkot pagka isipin mo, bakit panahon ni PRRD wala namang lahat mga kritiko na pwedeng malayang mag-rally. Yung mga yung mga aktivista, mga kababayan, kaliwat kanan rally, di ba? Pero binigyan kasi ang katuwiran ni PRRD, karapatan nila 'yon. Kasama 'yon sa malayang sa demokrasya, sa malayang pamamahayag. Niya, pinahintulo talaga yun ni PRRD. Ito ngayon, di lang lubos maisip kung bakit takot na takot sila sa mga maisog rally. Kasi siguro may ginagawa talaga silang hindi maganda at mabubunyag, kasi andyan yung mga speaker sila, si Trixie Cross, Attorney Trixie Cross, si Attorney yung dati Chief Secretary ba yun ni PBBM. Andyan si Attorney Glinchong, diba? Lahat yun binaklas nila eh. Ngayon, pag yun ang magsasalita, ayaw nilang malaman ng taong bayan yung ginagawa nila. Kaya lang mga kababayan, habang pinipigilan ang tao, lalong yung mga tao lalong nanggigigil. Parang lang yan mga kababayan, parang tubig baha. Ang tubig baha, pag pigilan mo, haharangin mo, mas lalaki ang pinsala nga idudulot noon. Kuha niyo mga kababayan. Kasi hahanap talagang paraan yun nga makadalo yung tubig baha na yun. Kung hayaan mo lang siyang makadaloy mga kababayan, hindi ganun kalaki ang pinsala, kasi dire-diretso lang yung tubig eh. Walang mangyayari doon. Pagka oras nga binarahan mo yan, hinarangan mo yan, mas malaki ang magiging pinsala kasi lalawak yung tubig. Diba? Kung saan-saan yung tubig, maghahanap talaga yun ng makakalusot siya. Ganon din ang ginawa nila ngayon sa maisog rally mga kababayan. Hindi na naisip, malaki ang nito, magiging epekto. Baka mamaya mag-trigger pa ito ng yung mga tao mapilitang magpunta sa EDSA sa ginagawa nila. Sa halip nga pagbigyan nila, bibigyan ng permit kasi nagre-request naman, sumusunod naman sa legal eh. Kaya lang mga kababayan, sinusuppress nila ang karapatan ng mga tao. Nasaan ang human rights? Bakit ang human rights hindi kumitibo? Diba? Mga kababayan, kaya ang tawag ko sa ngayon, sarili ko lang itong termino mga kababayan, ang tawag ko dito sa pamamalakad ni PBBM isang hindi demokrasya mga kababayan, isang democracy, diba?
Crazy mga kababayan, crazy ang administrasyon ngayon. Nilalagyan ko lang ng mga kababayan. Pero hindi sa demokrasy, hindi demokrasya, kundi democracy. Diktadorya tayo ngayon mga kababayan, o para din, maaari din gamitin natin itong terminong autocratic government. Ano bang ibig sabihin ng autocratic, di ba? Parang ganun din mga kababayan, di ba? Paki-correct niyo na lang kung mali ako sa ginagamit kong termino. Pagka autocratic government kasi, pag sinabing hindi pwede, hindi pwede talaga yun. No? Pagka ayaw nila, ayaw nila. Wala kang magawa. Parang ganun mga kababayan. Autocratic government, diktadorya, lahat na sa kanila. Democracy government. Oh. Ayun ang matindi. Marami na silang nabibiktima. Ang dating ang dating naging biktima, ngayon siya na rin ang nambibiktima. Di ba mga kababayan, dati biktima din sila sa sa politika nga biktima sila, di ba? Kaya naalis sila sa pwesto eh. Binabati ko sila noon ng black propaganda. Ito ngayong napagbigyan si PBBM sana, ang inasahan natin, babawi siya. Patunayan niya nga black propaganda yung binabato sa pamilya nila, at hindi yun, walang katotohanan yun, kasi hindi naman sila napatunayan talaga eh, hindi nga sila nakulong eh. Yung sinabing sila eh, magnanakaw, kurakot, lahat sinasabi na laban sa kanila, pamilya nila. Kaya lang hindi man napatunayan. Ang masaklap, ngayon nakaupo si PBBM, dapat nga ayusin niya, linisin niya pangalan ng Marcos. Ang ginawa mga kaibigan, parang pinatunayan niya nga totoo yung propaganda sa kanila. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Itong ginawa niya, pinatunayan niya nga ganun talaga ang tunay nga kulay ng mga Marcos. Diba? Swapang sa kapangyarihan. Diba? Kurap. Kurap naman talaga, di ba? Laging nasa laging nasa travel siya mga kababayan, samantalang ang ating mga magsasaka kulang sa suporta, dapat susuportahan niya. Katulad ng nabanggit kanina ng yung taga Mindoro. Ang oras ng anihan ng sibuyas, ang sibuyas nila nakatambak, hindi binibili. Di ba? Pinabayaan lang, walang suporta sa gobyerno. Kasi dahil sa kasuwapangan ng mga nakaupo mga kababayan, gusto lang sila lang kikita. Sa halip nga unahin yung produkto ng ating mga magsasaka, umaangkat sila. Yung talagang pumapatay sa natin mga kababayan, sa agriculture natin. Yung angkat, yung pag nila talaga sa ibang produkto. Yung pag-import nila mga kababayan. Sa halip nga suportahan ng ating mga magsasaka, pinapatay nila. Kaya, nasabi ko nga kanina kasi nakausap ko kanina si Bisdak Pilipinas mga kababayan, napanayam natin si Bisdak Pilipinas kasi nakatayo ako doon sa kabinyo kanina. Daanan ako siya kung ano daw masasabi ko sa doon sa ginagawa. Yun nga, sinabi ko, binanggit ko pa nga lahat na hinanaing ko. Nagkaroon ako ng pagkataon kaninang ilabas ko. Binanggit ko nga. Kaya sinabi ko pa nga, para mabawasan sana, kasi tinatanong ako kung ano daw masasabi ko kay BBM. Diba? Ang sabi ko, ito pa rin lang yan yung mga pinangako niya sa mga tao noong panahon ng eleksyon. Reviewin niya kung ano yung ipinangako niya noong panahon ng kampanya. Kasi ni isa wala siyang tinutupad eh. Yun talaga ang pinaghahawakan ngayon ng mga Pilipino. Yung pinangako niya, tuparin niya. Yung pangarap nyo, pangarap ko rin. Pangarap niya lang pala, hindi tayo kasali mga kababayan. Yung presyo ng bigas, umabot na ngayon. Mabuti pa noong hindi pa siyang presidente mga kababayan, may mabili pa tayong 40 eh. Nung umupo siya, sabi niya, ang presyo ng bigas, ibaba daw natin, kung kaya ibaba sa 20 pesos, ibaba. Hindi naman talaga niya totally nasabi na paabutin. Pero sabi niya, kung kaya naman ibaba sa 20 pesos, bakit hindi? Sabi niya. Pero hindi niya ginawa mga kababayan.
ang nangyari, times 3 na tuloy. Maswerte ka na nga kung makabili ka ngayon ng 50 pesos na tinong bigas eh. Wala na ngayon mga kababayan, hindi na uso 50 ngayon bigas. Kaya wala tayong patutunguhan itong ano natin ngayon, administrasyon natin ngayon. Puro na lang pambubudol ang ginagawa mga kaibigan, puro pambubudol. Hindi lang nila naisip na habang sinisira kasi yung mga Duterte mga kaibigan, medyo yun talaga ang tinik sa lalamunan nila pagdating sa eleksyon. Yung mga nangangarap maging presidente ay suntok sa buwan yun. Pag andyan yung mga Duterte mga kaibigan, kasi subok mga Duterte ang hinahanap ng mga Pilipino kasi nasubukan eh. Mga Duterte ang namuno sa bayan natin nga nagbago talaga, nabawasan ang kriminalidad, di ba? Nabawasan ang droga, although hindi man na zero talaga ang droga, pero nabawasan. Malaki ang nabawas. Yung mga gago sa kanto, nagkandawala-wala eh. Oh, di ba? Dati makakalakad ka na may bit-bit nga bag sa mula Quiapo hanggang Santa Cruz nga hindi aagawin yung bag mo. Pero ngayon, ayaw ko subukan mo kung ano, magbit-bit ka ng clutch bag mula Santa Cruz papunta ang ano, Quiapo. Kung hindi mawala sa'yo yung bag mo. Noon, wala eh. Kasi mayroong snatcher mga kababayan dyan sa Santa Cruz, sa may recto. Eh nakita ng CCTV yung hinablot niya yung kwintas ng babae. Hindi malaman mga kababayan na wala din yung tao na yun, hindi malaman kung saan napunta eh. Kaya takot yung sa ano, mga kababayan dyan sa may Pasay Rotunda, talamak yung mga snatcher dyan, talamak hold upper yan. Pagdating na dito Duterte na ano yun ah, na pistol yan ah. Yung isa pa yung mga tanimbala, oh, di ba? Tanimbala, sabi ni Duterte, pag mayroon pa daw makikitang naglaglag ng bala dyan, papakain daw talaga niya sa mga ano dyan sa airport. Natigil yun, natakot sila eh. Pati mga government official takot. Yan ang importante talaga sa isang dito sa ano natin ngayon. Kailangan ang matapang na ano, pamumuno, matapang na presidente. Kailangan mga kababayan dito tayo kumuha isa dito sa maisog ano, rally. Maiisog talaga, kailangan maisog. Hindi pwede yung palamya-lamya. Katulad ninyo ni Pangulo natin ngayon. Pero malay mo, magising, mauntog. Ayun lang naman talaga ang purpose dito sa maisog rally na to. Kalampagin ng ating gobyerno, parang magtrabaho sila ng tama. Yun lang naman ang sinasabi ni ano. At saka yung sinasabi ni Duterte mga kaibigan, open box. Open box, buksan ang libro. Maglabas kayo ng ano, resibo. Magpaliquidate kayo sa gasto para malaman ng taong bayan kung nasaan yung pira ng bayan. Yun ang hindi na matanggap-tanggap ang mga kababayan. Kaya pilit nang sinisira ang mga Duterte. Pero mali yun. Para sa mga ano, nakapaligid ng mga membro dito sa isang democracy government ngayon, mga sir, mga boss, para makuha ang inyo ang simpatiya ng mga Pilipino, gumawa kayo ng tama. Sa halip na sirain yung mga Duterte, hindi nyo na kaya yun. Gumawa kayo ng tama. Suportahan nyo ang mga magsasaka natin kasi yan ang kawawa. Yung mga bilihin natin nga nagmahal, ano nyo, ayusin nyo, hindi kayong sasamantalahin nyo. Huwag nyong pigilan ang mga maisog rally. Huwag nyong pigilan nga ano, kinukontra nyo, lalong nag-ano yun. Uulitin ko, ang maisog rally, tulad din yun sa isang tubig baha, mga kababayan. Ang tubig baha, lalo na kung volume na yung tubig at pipigilin mo, lalawak po ang pinsala niyan. Lalawak po ang pinsala niyan. Kasi maiipon yan. Kung saan-saan ano yan. Sa halip nga makadiretso yun, ang mangyari sa tubig, pagsarangan nyo, magiging lawa yan. Magiging dam yan, mga kababayan. Lalawak talaga ang pinsala, maraming lulubog, maraming matatangay. Pag bumulwak na yan, kasi maipon na, nakuha nyo, maipon na,
matatangay lahat mga kababayan. Baka pati kayo bakla sa pwesto. Matatangay pati kayo mga kababayan. Itong ginagawa nyo sa Maisog Rally, ilang beses nyo nang hinarang mga kababayan. Maari rin di nyo naisip, maari mag-trigger yan. Pag yan ay nag-trigger at mapilitan yung mga taong pumunta sa EDSA, sa tingin nyo, ano mangyayari? Paalala lang mga kababayan, hindi yan pang hindi yan pananakot mga kababayan, hindi yan pagbabanta. Paalala lang. Diba? Isipin nyo na lang yung tubig baha. Subukan mo. Harangan mo. Lulusot at lulusot yung tubig mga kababayan. Maghahanap talaga yan ng malusutan. Lalawak ang pinsala niyan. Lalawak ang lugar nga lulubog. Kasi hinarangan nyo, hindi siya makalusot eh. Maghanap talaga yan malusutan. Hindi tulad, ang tubig, pag bumaha, linisin nyo lang yung daanan. Linisin yung daanan. Na walang makabara. Tuloy-tuloy yan mga kababayan. Walang mapipinsala dyan. Tuloy-tuloy lang yan sa agos niya. Pero pag oras na binarahan nyo yan, sinarangan nyo yan, lalawak ang pinsala nga aabotin yan mga kababayan. Ang mga boss, mga sir. Kayong mga membro ng democracy government ngayon natin mga kababayan. Hindi kayo demokrasi ngayon mga kababayan. Kung may umaasa pang nandito tayo sa demokrasya, guni-guni na lang yan sa ngayon mga kababayan. Sa itong sa nangyayari sa paligid natin, guni-guni na lang yung demokrasya nga sinasabi nila. Nandito na tayo sa isang diktadorya. Isang democracy government. Crazy mga kababayan, crazy. Pinaganda ko lang kaya dinagyan ko ng demo. Parang hindi masyadong halata. Demokrasya dapat yun. Pero democracy. Di ba? Ito bang ginagawa ng administrasyon ngayon mga kababayan, di ba crazy? Sa halip nga demokrasya tayo, naging democracy tayo. Tapos andyan dalawa pa yung ang nangyari kasi si PBBM ang binuboto natin. Ang lumalabas to parang si Bakikang ang presidente natin eh. Siya ang nagdidikta eh. Kasi siya ang siya ang kung sinong gustong alisin sa pwesto, siya ang gumagawa eh. Tapos dagdagan pa ni Tambaloslos. Naggaano talaga. Si Tambaloslos at saka si Bakikang. Yun ang tinik din sa administrasyon natin ng mga kababayan ngayon. Ngayon din ang sumira talaga ngayon. Hindi natin malaman kung si BBM ay masyadong mabait o talagang sumasang-ayon din talaga siya. Hindi siya kumitibo eh. Pero kung manindigan sana si BBM, hindi siya magpadikta. Ayos lang. Yung alam niya pati yung relasyon nila ng mga Duterte sinisira na, hindi siya kumitibo, sumasang-ayon siya. Tinira nga niya si Duterte, di ba? Hinahanapan niya ng butas. Wala naman siyang maihanap. Eh siya pa nang nalagay sa alanganin. Kaya tuloy-tuloy lang tayo mga kababayan. Tuloy-tuloy lang tayo. Huwag lang tayong tumigil. Kalampagin pa rin natin. Lahat naman may pagbabago eh. Lahat naman pwedeng magbago. Pero kung talagang guhaman sila sa maraming sinisira si mga kababayan, si Presidente Marcos. Maraming sinisira. Sinisira niya maraming Pilipino dahil yung mga droga, di ba? Ilang buhay ang nasira dyan sa droga na yan. Yung mismong adik at saka yung mabiktima ng adik, di ba? Yung pambili na sana ng bigas na pagkamahal para sa pamilya, naibili pa ng droga. Kasi biktima na siya sa ng droga eh. Saka ang pinakasinira ni PBBM mga kababayan, hindi lang niya alam yung career ng pamilya niya, ng anak niya. Ito si Sandro Marcos mga kaibigan. Pag lumaban ulit sa politika, sigurado ba kayo magtitiwala pang mga Pilipino sa kanya? Mayroon naman siguro magtitiwala, pero malaki ang mawala mga kaibigan. Maniwala kayo. Hindi iniisip ni PBBM ang kinabukasan ng anak niya. Kinabukasan ng anak niya sa politika.
Sa tingin nyo, sa may darating pang eleksyon, ang mga Pilipino magtiwala pa sa isang Marcos? Malabo, mga kaibigan. Ako ha, para sa sarili ko, no more Marcos again eh. Yun talaga ang ano ko, mga kaibigan. Pasensya na si Senadora Amy Marcos kasi hindi natin sigurado. Marami namang DDS vlogger nga bumoboto kay Sara pero hindi bumoto kay Marcos nung nakarang eleksyon. Ako, nabudol talaga ako eh. Kasi todo suporta ako kay BBM. Kasi ang inisahan ko nga, yung mga isyu laban sa pamilya nila, Marcos, isang black propaganda lamang. Kasi wala namang yung mga dilawan, mahihina din mga kukuti. Wala naman silang prueba eh, hindi na mapatunayan eh. Yung hearing doon sa ibang bansa, mga kababayan, alam mo, dinalanan ni Aquino. Mga dyaryo, ang ebidensyang ipinipresenta na dyaryo, di pinagtatawanan sila. Matalino naman sana mga Pilipino, bakit madalas nagiging tanga? Pero kung wise, kung sa wise ang mga Pilipino. Pero bakit pagdating sa mga ganyan, nagiging tanga, no? Ito na naman ngayon, ang problema natin. Itong presidente natin, medyo hindi talaga tumatama. Masyado siyang nagpadala sa mga Amerikano, masyado siyang ngayon nakadepende sa mga Amerikano, pero hindi niya iniisip. Naisip niyo ba, mga kababayan, ilang beses na tayo binubuli ng Chinese, andito na lahat, mga halos sandata ng Amerika dito sa atin, pero may ginagawa ba Amerika sa pambubuli ng China sa atin, sa ating mga Coast Guard? Di ba wala? Yun lang sana iniisip ni presidente natin, iniisip niya yan. Di ba? Wala eh. Binubuli, patuloy yung pambubuli ng mga inchik sa atin. Umaksyon ba Amerika? Ano akala niyo sa mga Amerikano? Tanga-tanga? Susubo sa problema dahil lang sa atin? Kalokohan yan. Yung pamamaraan ni PRRD, mga kababayan, parang lumalaro siya eh. Para lang maiwasan nga may madisgrasya, may masaktan sa mga Pilipino. Lumalaro ang ginawa nila. Ang sinabi na pro-China. Nag-traidor daw sa bayan, lalo na yung ugok-ugok na Trillanes, mga kababayan. Isa pa rin yan, mga kababayan. Baka sa sunod eleksyon, kasi ngayon nagparamdam na naman si Trillanes. Baka sa sunod, lalaban na naman ng senador yan. Yan ang wag na wag nating gawin, mga kababayan. Iboto pa yung Trillanes na yan. Tandaan na natin yung mga walang kwintang politiko, mga kababayan. Ngayon pa lang, markahan na natin. Yung sa kongreso, mga kababayan, alam mo na, wala yatang mapipili yan. Maliban kay Pulong Duterte. Ilan lang mapipili dyan, mga kababayan, pero iba, walang kwinta. Diba? Nakikita niyo naman yung hearing sa SMNI. Sa panahon sa eleksyon, mga kababayan, pag nangampanya yan sila, hihingi ayon. Yun, tama yung sinabi kanina ni hingian din natin sila ng permit. Anong permit maipapakita nila sa atin, parang iboto natin sila. Yung mga local official, mga kababayan, medyo maano nila kasi pagka hindi sumunod sa kanila, kasi ulitin ko, maliban sa democracy tayo ngayon, government, autocratic, diktadorya, andyan na lahat, mga kababayan. Yung autocratic, mga kababayan, kung hindi ko na ang definition niyan, i-correct nyo na lang ako. Pagkakaalam ko sa autocratic, parang rin eh. Parang may parang rin, semi-martialo din. Pag sinabing ayaw, hindi na talaga mabago, ayaw yun. Pag wag. Wag bigyan ng permit yan. Walang makasuway dyan. Wag bigyan ng permit. Autocratic eh. Autocratic government. Hindi martialo pero autocratic government. Garon pa rin ang lalabas. Diktadorya pa rin. Pero itong kay PBBM, lahat mayroon na eh. Democracy. Tandaan nyo, mga kababayan, itong natin ngayon, administrasyon democracy. Balik-balik ko sa kanina, mga kababayan, nangyari doon sa... Tapos may dumating doon, mga kababayan, nga nagsama-sama na kami doon. Kami lang naiwan, mga kawawang vlogger. Nagsama-sama kami doon.
Dumating yung taga GMA7, hindi ko nga lang na anong pangalan noon. Nag-interview ay wala siyang naabutan doon nga organizer. May nakipag-usap yung taga Mindoro, yung ano ano bang ano ba yung ano niya, pangalan niya, nakalimutan. Pasensya mga kaibigan, medyo mahina ano natin, memory natin. Ipakita ko lang sa inyo mga kababayan yung pag-uusap kanina sa ano, nung dumating yung taga GMA7. Gallery. Bakit wala? Wala eh. Wala mga kababayan, hindi ko pala napasa dito. There are moments you will break and fall. Kaya now, I choose Pantene for 10 times less hair fall. It's Pantene. Para malaman ng sambayanang Pilipino kung gaano katanga ang gobyernong ito. Patusok pa, sir. Ito na lang mga kababayan. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano sila kagago. Ayan o. Nagdala ng trailer, no? Masyadong takot ang gobyernong ito sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi po natin maintindihan ang kanilang ginagawa sa Pilipinas natin. Masyadong takot. Hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa ko ngayon, mga kababayan ko. Ito po'y maliwanag na pambabraso at Dumating kanina si ano mga kababayan, si Bisdak Pilipinas. Nagkaroon ng tensyon kanina doon sa ano, pagitan ng mga pulis at saka sa ano ng binyo, mga taga-SMNI. Pero hindi na naabutan ni Bisdak Pilipinas mga kababayan. panggigipit, no? Alam mo po, kaliwaan po ang pag-aarang dito. Dito, merong nakalagay na trailer. Ngayon, punta rin po tayo dun sa pinaka-entrance, mga kabisdak. Ipakita lang po natin sa sambayan ng Pilipino kung gaano po sila katarantado, no? Takot. Kung nila maintindihan kung anong ginagawa ho nila ngayon. Hello po, patusok guys. Pupunta lang muna ako doon sa sa binyo, no. Iikot lang ako guys. Ito yung pinaka-binyo guys. Ito yung malawak ko ito ha. Hello po, magandang hapon po sa ating lahat.
Ngayon po, nagdala po sila dito ng trailer, mga kababayan ko. Ang purpose niyan para pangharang sa mga taong darating. Karantindi, no? Pero ito po yung binyo, ang lawak eh. Ngayon, saksihan po natin mismo, mga kabisdak, kung ano po ang ginagawa nila sa venue. Grabe ang tindi po ng kanilang ginagawa panghaharas. Okay. Wala na oh. Ikutin lang natin mga kabistak yung venue ng pagdausan mamaya. Ito ay maliwanag na sinusurprise na po nila yung freedom of expression at freedom of speech, at hindi ho ito maganda sa ating mga ordinaryong Pilipino. Itong ginagawa ng administrasyong ito na napaka-overacting. Hindi mo maintindihan. Sa kanila na talaga ang Pilipinas, no? Parang feeling nila, sila na po ang Panginoon at Diyos ng bansang Pilipinas. At bawal na po talaga, bawal po kang kumontra. Ganun po katindi ang administrasyong ito, mga kababayan ko. Ngayon, may copyright dito ha. Ikutin ho natin. Tingnan nyo po ha. Hello! Ayan o. Tingnan nyo po. Yung video na to, nilagyan talaga nila ng nakalagay na. Ayan o. This is a private property. Walang sinumang pinahintulutang gumamit ng lupang ito. Ang nakalagay, Attorney Jose M. Cruz, Council of Owner. Ay gago! Dito oh. Bakit attorney yung nakalagay dyan? Hindi dapat pangalan po yan ng may-ari, mga tanga. Oh, di ba? Ikaw mga kabisdak, ikaw may-ari ng lupain. Bakit ang nakalagay ho dyan? This is a private property. Walang sinumang pinahintulutang gumamit ng lupang ito. Bakit attorney yung nakalagay dyan at hindi pangalan ng may-ari ng lupang ito? Di ba ho dapat yung nakalagay dyan ang pangalan ng may-ari, hindi yung abogago? Abogago to. Oh. Bakit abogago ba may-ari ng lupa? Council of Owner? Ulol. Ang tindi ha. Milyon siguro ang kita ng gagong abogadong ito. Ayan o. Sino may-ari ng lupa dyan? Siya? Ulol. Kailanman hindi ho po pwedeng maglagay ka dyan ng karatula na ang nagbabawal ay ang abogado ng may-ari. Dapat po ang may-ari po mismo ang magbawal. Sino bang may-ari ng lupa? Abogado? Ganito kagago. Ganito katarantado ang ginawa ho nila dito, mga kababayan ko. Shirley, Iyon nga mga kababayan, yun ang binyo dapat na pinakawawa na biglang nagkaroon ng bakod. Plansado na sana yun mga kababayan. Kanina nga sana, isa tayo sa napunta doon, nga naunsyami din. Dapat natuloy talaga kanina, pero gumawa talaga ng itong mga administrasyon mga kababayan. Kaya napaka-crazy talaga itong administrasyon na to. Takot na takot talaga sila sa mga maisog rally. Maisog lang naman ang pangalan yan, pero peaceful naman ang rally niyan. Patuloy lang tayo mga kababayan. Panoorin natin si Bisdak Pilipinas. Nisi, maraming salamat po sa pagulay. Ito'y dapat malaman ho natin kung gaano po nila dinarantado ang karapatang pantao at freedom of expression at freedom of speech. Yan ang pinaka-highest na batas na ginawa sa demokrasyang bansa. Yung karapatang pantao. Oras po kung po itong sinusurprise, hindi na po maganda ang takbo ng ating bansa. Takot sila oh. At tingnan mo oh. Anong nangyayari dyan? Property. This is a private property. Walang sinumang pinantulutang gumamit ng lupang ito. Attorney Jose M. Cruz, Council Owner. Ay tatanga.
Ano ba, bali yung may-ari? Bakit yung pangalan ng may-ari dyan hindi nilagay? Bakit yung abogado? Kung legal po itong ginawa nila, kung totoo po yan, dapat yung pangalan ng may-ari yan ang inilagay. O, sige nga. Bakit may-ari ba yung attorney niyan? Legal counsel lang yan. Eh, dapat yung mag-utos pa rin yan. Yung may-ari ng lupa, hindi yung abogadong yan. O, tingnan mo. Ginagawang tanga ang maraming Pilipino. Kasi in the first place, mga kabisdak, yung organizer ho dito, matagal na po nilang kinausap at nakapagpirma na ho sila ng kontrata. Pero hinabol pa talaga ng mga bangag, ng mga siraulo, yung kanilang kagustuhan na hindi matuloy po ang rally. Ganun po sila kagago. Masyadong desperado. Oh. O ngayon, hanapin po natin yung trailer truck. Nasaan ba yung pangharang nila dito? Yung isa nandun, nakita natin. Oh. Yan po. Oh. Ito na ho tayo sa video. Biglang lang nagkaganito. Gumastos ho talaga sila ng ganito, mga kababayan ko, para lang ilagay lang ho dyan. Gumastos lang. Sige, puntahan natin po dito yung hinarang. Ano, sir? O, tiga lang, merong tumatawag sa atin. Hi, sir, magandang tanghali. Ang init. Vlogger po ba? Vlogger. Oo. Ang init sa lugar ninyo, sir. Tiga lang. Nasaan ba yung trailer truck na hinarang nila? Nandun sa unahan? Hindi ko po alam eh. Sige nga, tingnan nga natin dito yung trailer truck kasi yung isa nandun. Sige nga ha. Tingnan natin yung isang trailer truck. Kasi yung isa nakita natin yun. Pero, wow, yun na lang yata yung pinaka-trailer truck eh. Sabi dito daw eh. Oh. Binabalagpag na nila eh. Eh, mukhang layo na. Ito na yung pinaka-binyo eh. Nakita ko yung isang trailer truck na sa kabila. Punta natin ulit. Yan. Hello po, shoutout po sa mga bagong pasok. Andito po tayo ngayon mismo sa pinaka-binyo. Yan po ang lawak ko sana ito, mga kababayan ko. Tamang-tama talaga to sa sa mangyayaring peaceful rally po mamaya alas 5. Subalit nakakalungkot itong mga otoridad at itong gobyernong ito, hindi na ho nila iniisip yung karapatan ng bawat isa. Ayan o. Lawak sana o, ganda. Nandun po yung tawat na tinirig po ng mga organizer. Sinirado na ho, ayan o. Wala ka nang madaanan dito, may mga barbwire. Ito sana yung pinaka-entrance, I think ito yun. Sinarado na ho, may nakalagay, nakapaskil o. This is a private property. Grabe. Masyadong nakikita ko dito, natakot rin siguro talaga itong may-ari. Tinakot ho ng todo. Tinakot po ng todo. Kita nyo ho? Ganito po yung ginawa ng Marcos admin sa Hakbang Maisog. Masyado po silang takot. Hindi po natin alam kung bakit ganun po sila sobrang takot sa Hakbang Maisog. Akala ko ba na wala nang naniniwala sa mga Duterte. Pero ito, nagkadalit-silitsi ho sila. Di nila maintindihan ang kanilang mga ginagawa. Ayan o. Natakot ho sila. Ano magkakatakutan nila? Kung wala silang masamang ginagawa, hayaan dapat ho sana magsalita ang mga ordinaryong Pilipino. Kasi kalayaan po yan ang bawat isang karapatan ho yan. Hindi mo po pwedeng pagbulan yung ordinaryong Pilipino magsalita dahil kasama po yan sa demokrasya. Diba, sir? Okay lang. Ang pang-gobyerno natin ngayon ay crazy. Oo, ayan.
Ito may hindi na po, ito si Sir. Sir, itong ginawa ko ngayon ng administrasyon, tinigilan po yung Kaya nga, larangan po yung pinaganap na namin mamaya. Pero sa para karapatang pantao, sir, demokrasya tayo. Basta po tayo, sir. inaalisan nila ng karapatan ng mga ordinaryong mamamayan na mag-ihayag ang mga saloobin. Masyadong itong gobyerno to ay democracy, hindi Democracy na. democracy, hindi demokrasya. Oo. Democracy naman talaga itong natin ngayon. Oo. Ito ang nakikita naming mga maliliit ng mga ordinaryong mamamayan. Ito ang naobserbahan namin sa ating ngayon, Oo. pamahalaan. Ang pamamahala na kakaiba malayong-malayo sa nakaraang administrasyon. Kasi sir, nakakatakot po pag ganito lang yung ginagawa ng administrasyon sa kanilang mga naging kritiko, oposisyon. Yan nga. Ang mga tinatuso ngayon ang takutan. Takutan. Yung mga local official, pag hindi sumasang-ayon sa kanila, pinahanapan ng butas, tinataniman ng kaso. Oo. Diba? Dalawa na ang nabiktima. Oo. Si Governor Edwin Hubahib at saka itong ngayon si Governor Mamba. Oo. Yan ang At saka isa pa, hindi pa nakakalimutan ng mga tao yung nangyayari kay Pastor Apollo Kibuloy. Buloy, kay Pastor Kibuloy. At saka yung pagtikdaw ng SNMI. Isiminay, oo. Ang masakit lang na kasi itong mga natin ngayon parang nakipagsabahan sa mga makakaliwang grupo. Komunistang grupo. Yan Kasi ang nakakatakot. yung SMNI talaga ang unang gusto magpatikdaw niyan yung tatlong itlog dyan sa Kongreso. At sinasang-ayon na naman ng mga congressman natin Kasi ang target nila yung laban kasama ang bayan ni Eric Silis at saka ni Dr. Abadoy. Yan talaga ang katotohanan dyan kasi ang panglilin lang nila sa mga Pilipino binunyag nila ni Eric Silis. Kaya lang ang mga congressman, lalo na si Tambaloslos, ang akala niya magagamit niya yung tatlong itlog na yan. Kaya nagkipagsulkon sa bahan niya, akala niya makinabang sila, ginagamit lang sila niya sa tatlong itlog na yan. Tuwang-tuwa ngayon yung mga komunista kasi sa kaguluhang nangyayari sa ating gobyerno. Parang nagkapaksyon-paksyon na. Ang mga komunista ngayon, tingnan mo, wala nang rally. Sumasang-ayon sila sa kasi nagagamit nila, pati ang Senado nagagamit pa rin nila. Tingnan mo si Senadora Risa Hontiveros, hindi nakakatuwa yung ginagawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy. Correct. Nagdala siya ng mga witness doon sa hearing. Hindi man lang inimbestigahan yung pagkatao ng witness, basta na lang sinasabi biktima kahit walang ebidensya, walang patunay. Tinanggap. Ang masakla, Naniwala sila agad. Kahit may taong magsabing biktima sa pang-abuso ni Kibuloy, hindi sila nag-imbestiga sa taon kung may katotohanan ba yung sinasabi, basta lang tinatanggap. Pa, may takip ang mukha, tapos gumagamit pa ng alias. Kaya yan ang malaking pagkakaiba dito sa ating Sir, panggobyerno pero ngayon. kung ginawa ng gobyerno ngayon, sir, na pagpigil ng peace rally ng hakbang maisok, di ba ito nakakatakot sa demokrasya bansa? Ayan nga ang nakakatakot Kasi ito, nakita ko rin parang bagong lagay Kasi Bagay, oo. kagabi, naririnig ko sa may rally nga. Kaya nga ako pumunta ngayon. Para sa rally nga. Oo, sa Saan rally. ka magaling yan, sir? Sa lang ako, sa Santa Maria. Oo. So, ano ang mo dito masasabi? Dahil pinipigilan na po ang mga Pilipino magsalita. Ayan nga sir, sinasakal na yung natin ngayon, kalayaan. Kaya ang nasasabi ko nga, itong panggobyerno natin ay isang democracy, hindi demokrasy. Democracy government na tayo. Diktadorya na tayo ngayon, nasa ilalim ng diktadorya pamumuno na tayo Correct, no? Hindi martial law, pero ang ginagawa pang martial law. Oo, pang martial law. Mas maganda pa sa ating martial law, alam na tao kasi dinideclare. Ano yung bawal at saka yung hindi bawal. Dinideclare ngayon Mas talaga. maganda pa noon. Ngayon, hindi dinideclare pero nasa martial law tayo. Correct. Walang deklarasyong martial law, pero ang dalawa ng gobyerno, martial law. Martial law, totoo yun. At saka maraming bagay nga dapat pagtuunan ng pansin sa ating ngayon, sa ating pamahayanan, sa ating sambayan ng Pilipino. Unang-una pagkain.
mahal ng bilihin. Correct. Tapos yung taas ng taas yung gasolina. Oo. Yung pinangako ni PBBM, kaya nga puro suporta kami ni PBBM noong eleksyon. Oo. Pero yung pinangako niya ni isa walang Walang ibibigay. walang Isa, natupad. 20 pesos per kilong bigas. Nagiging 60 mahigit. Swerte ka na kung may mabili kang 50 ngayon. Swerte na, wala na Swerte ulit. na, wala na nga sir. Kaya maswerte na ngayon kung may makabili ng 50 kilo ng bigas. Ang masakit. Di ba dapat ang pagtuunan nila ng pansin yung ekonomiya imbis itong mga kritiko niya? Ayun nga, diyan nga sila na busy, lalo na yung Yung pastor. yung PI na yan, yung The People's Initiative. People's Initiative, fake nga People's Initiative. Ano yan, political initiative ang tawag namin doon eh. Oo, political initiative. Ngayon gusto nilang makuha ang simpatiya ng taong bayan. Sinisira lang ang Duterte. Ang akala nila nakukuha nilang simpatiya ng taong bayan habang sinisiraan lang ang mga Duterte. Lalong nagalit. Hindi, lalong Bayan. nagalit, oo. Tapos isa pa, gumagawa sila ng pasabog, paukyab nga, nga sila rin tinatamaan. Una-una, doon sa pinipilit ni BBM nga, nagbuka siyang kawawa doon sa, secret, agreement ni PRRD doon sa China. Wala namang ganun. Wala naman nga, yan nga yan nga. Sila may secret agreement sa Amerika yata. Yan nga sila, yan nga ang problema ngayon. Masyado siyang umaasa sa mga Amerikano. Pero kung iisipin natin, andyan na halos lahat ng pirsa ng Amerika sa natin, lupain natin. Pero yung pambubuli ng China sa atin, wala namang ginagawa Amerika. Tumutulong pa Amerika, wala. Hindi na magpansin ng yun. Tapos yung sa droga, di ba, kunwari, gumagawa sila ng sa droga. Pero, gumagawa sila ng palabas, hindi naman maayos yung direktor. Naiipit pa rin sila. Yung napanood ko sa sa YouTube, yung 1.2 tons nga di nasa 2 tons yun, sir. 2 tons yun. Kung binawasan na lang nila, nagiging 1.4 Kaya nga sabi ko, mali ito. Kasi pwede siguro yun, kung elf ang ginamit, photon ban hindi nila naisip yun. Paano nila ikarga sa photon ban? Yung almost 2,000 kilos nga, droga. Oo. Diba kaya may vlog din ako, sinasabi ko, alin pang mabigat? Yung 1 kilo o 1 kilong shabu. O kaya 1 kilong bigas o 1 kilong shabu. Kasi mabigat tingin ko kasi mabigat yung bigas o kaya kupra. Ang 50 kilos ng kupra, talagang malaking sako nilalagyan noon. Kung ang shabu mas magaang, hindi hamak, mas malaking sako ang kalalagyan noon. Sa 2,000 tons, palagay mo ang bawat isang sako 50 kilos. Ilang sako sa 2,000 tons, sir? Di, Total. 40, kung di ako nagkamali. 40 sacks. Paano ikakarga yun sa photon ban? Hindi kakasya yun, sir. Kaya nga sabi ko dito pala, questionable na sila. Nagkakagulo. Eh, Sir, ito na lang, sir. Ano panawagan mo sa Marcos admin, sir? para makuha mga simpatiya namin. Kasi lumayo na ako, kaya inawat niya na eh. Oo. Balikan mo yung pinangako mo ng eleksyon, sir, kasi yun talaga pinaghahawakan ng tao. Yung pangako mo na yun. Kahit yung sa bigas mo lang, sir, maraming umaasa dyan. At maibaba mo ang masaklap. Ang masaklap kasi yung sa bigas po yun pala ibaba. Di ba maalala natin, sir, yung nangyaring kabalbalan sa NFA nung nagbinta sila ng 25 per kilo. Kaya lang ang masaklap doon sa mga trader lang binibigay, hindi sa mga mahihirap nating mamamayan. Kung itong administrasyon to, ang binubuhay lang nito, yung mga oligarko, yung mga trader, sir. Ang mga naghihirap nga libo-libong milyon nga mahirap ng mga Pilipino, wala. Hindi nila yung pinapansin. Ginagamit lang ang mga mahirap ng mga Pilipino. Kaya yun ang masakit nga, masaklap nga katotohanan. Salamat, sir, sa suporta mo at bukas ang inyong isipan sa isyu ng ipo. Thank you so much. Oo. Sige, ikutin ko video, sir, kasi yung trailer yung isa. Sige. Ito yung mga kabisnak, napakagandang video sana talaga dahil malawak. Ang problema nga binabra. Maraming napagod lang kanina mga kababayan doon sa Maisugrale, yung sabihin nyo doon. Ako kanina talagang kasagsagan ng init. Pinapadya ko kasi doon nga ang ko mga kababayan, ang adventure ko papuntang Bustos. Papunta ang adventure ko papunta doon sa Maisugrale, sa binyo nila. Nauli din sa wala mga kababayan, naunsyami.
Maraming naunsyami mga kababayan. Kaya sabi ng doon daw si PRRD at saka yung mga staff sa Green Hills ngayon. Ang hindi lang iniisip mga kababayan ng ating administrasyon sa ating napaka demokrasy pamumuno ni PBBM, napaka-diktadorya niya, autocratic government, at saka ano pa isa na itong ginagawa lang ito na lagi nilang iniipit itong maisugrali, ayaw pabigyan ng permit, tapos nandoon na sa private property, parang kahit di na kailangan ng permit, hinahabol pa rin nila, hinarang pa rin nila mga kababayan. Hindi nila naisip ang magiging nito, hantungan nito. Maari ito mag-trigger mga kababayan pag napikon ang ating mga kababayan, pag napikon at mag-trigger talaga ito at mapunta sa EDSA. Aywan ko lang, pero wag naman sana kasi ayaw din naman ng PRRD, lalong-lalo na si Inday Sara Duterte. Ayaw din niya. Pero ang natin mga kababayan, kakalampagin lang na, wag natin tigilan kalampagin itong administrasyon ni BBM. Sana magising sila. Sana gumawa lang silang tama. Kung gusto nilang makuha ang simpatiya ng mga tao, wag na silang gumawa ng gimmick. Ipakita nila na sa mga tao na seryoso sila sa pamumuno nila. Una-una, alamin nila ang pangangailangan ng mga tao. Wag nilang sayangin ang pira ng mga tao. Tigilan nila yung taking PI, no? Yung di naman talaga yan, people initiative mga kababayan, kahit anong sasabihin nila, pero yun talaga isang political agenda talaga nila. Ilang bilyon ang nangyaring diyan. Sila din naman ang kumikita. Sinabuat na nila lahat DSWD. Ang DSWD mga kababayan, isang buaya nga, napakaliking bunganga, kaganon yung bunganga ng buaya. DSWD na yan. Buaya yan, ganon kalaki ang bunganga. Sinabuat pa nila, ayan. Kailan ba sumirbisyo ng matino yung DSWD na yan? Panahon ni PRRD, napakahigpit ni PRRD, pero hindi pa rin matino ang serbisyo ng DSWD. Ilang bilyon yung pinadaan sa kanila yung sa ayuda. Hindi rin nakakuha. Maraming hindi nakakuha. Kami mga kababayan, third wave na lang ang kami. First wave, halos hindi pa makuha. Yung iba talaga naming kababayan, yung mga hindi talaga kumikibo, wala. Yung naghintay lang talaga kailan bigyan, wala talaga. Natapos lang yung pandemic, hindi nakakuha ng ayuda. Tapos dagdagan pa ni Tambaloslos, dagdagan pa ni Bakikang. Si Bakikang naman, hindi naman yan binoto ng mga tao, pero pag umasta siya sa Vice President, akala mo, hindi mo malaman kung insecure siya o ewan ko. Hindi malaman kung yung, pero iniintindi siya ng Vice President mga kababayan, di ba? Maganda pa rin ang sinasabi ni inuunawa pa rin siya ni Vice President. Ganun din si Vice President. Pero minsan nagbibitiw ng salita si Vice President, hindi kaya lang mabibigat. Yung para bang mga kababayan, mga padaplis-daplis na kaya lang talaga daplis na pagka sumabit sa balat mo, lang yun, daplis pa lang yun mga kababayan, hindi talaga yun, daplis pa lang, pero pag sumabit sa balat mo, wakwak. Ganon si BP Sara pag nagsalita. Sabagay lahat naman ng mga Duterte pag nagsalita may tama hindi naman sila nagsalita ng mga hirsi-hirsi lang. Tulad sa andyan sa administrasyon ng democracy administration ngayon. Na rin sila sa mga black propaganda, pero si Duterte ang sinasabi tulad ng bangag. Ang sinasabing bangag, bakit hindi na lang nila patunayan hindi sila bangag, di ba? Pwede naman yung patunayan hindi ako bangag. Ikaw lang may sabing bangag ako. Magpa-doktor, paano tayo? Medical, bakit ayaw? Ayun naman talagang ng mga tao magpa-medical ang presidente kasi magulo na yung issue. Hindi lang magawa-gawa. Tapos yung issue talagang
binabato ni PRRD sa kanila. Si PRRD, mga kababayan, dumaan sa pagiging fiscal, abogado yan eh. Saka yung mga abogado na yun, mga kababayan, kantubo yan, bugoy-bugoy yan, talagang maraming alam yun. Yun lang ang hindi alam ng ano eh. Yun din, hindi na naisip. Si PRRD, ang sabi niya, 75 lang ang grades niya noong siya nag-aral. Kaya lang mga kababayan, talo pa ang ano niyan, mga valedictorian. Ang valedictorian, sa school lang nakatutok yan. Yun si PRRD, lahat yan, kantubo yan eh. Kantubo, pero abogado siya, 75 nga siya. Nagiging fiscal yan, kaya alam niya pasikot-sikot sa mga kaso, mga kababayan. Naalala yung patungkol sa mga pulis na involved sa droga. Diba? Ang ganda ng ano niya noon eh. Alam niya. Kahit magpakulong yung pulis ng ano, sabi niya, 5 years, paglabas niya, milyonaryo, instant millionaire, kasi nakapundo na nga sa droga. Kaya yung pulis, hindi, ano, pwede rin gagawin yun. Magpakulong ka ng 5 years, paglaya mo, ang dami ka namang pera. Dahil doon sa droga. Ito lang yung sabi niya eh. Pati yung mga nangaawol na pulis, di ba? Alam niya, ang pasikot-sikot, kaya hindi siya hindi siya kayang maanohan yan sa mga nakaupo ngayon dyan sa Kongreso. Di ba? Nung inisyuhan nila si Inday Sara sa ano, corrupt daw kung ano-ano ang sinasabi nila. Nagmula doon sa confidential fund. Lalong-lalo na yun si Risa Hontiveros, mga kababayan. Pag makarating ng eleksyon at kasali yan si Risa Hontiveros, mga kababayan, ikis agad, ikis. Huwag na yan. Alam na, ngayon pa lang mga kababayan, kilatisin na natin yung mga politikong ano, kasama sa democracy government. Democracy ha, hindi demokrasy. Democracy mga kababayan. Yung ano nila, di na matanggap yung sinabi ni PRRD nga open books. Kasi sila ang nag-uuna sa ano eh, corrupt daw eh. Sila ang unang, nagmamalinis sila eh. Akala mo hindi sila ang corrupt. Yung ginagawa nila, ibinabato nila sa Duterte. Di naman ang si Digong. Si Digong matanda na, ang akala ugod-ugod. Kaya lang yung talino ni Digong, mga kababayan, sagad sa buto. Ang talino ng isang valedictorian, iba. Ang talino ng galing sa kanto, mga kababayan, kumpleto Ricardo yan. Nakuha niyo ang ibig kong sabihin? Yung talino ng taong kanto boy, ay iba yun. Kumpleto Ricardo yun. Kasama ng katarantaduhan yan, kasi kanto boy eh. Ang talino ng valedictorian, mga kababayan, nakatutok lang yan sa school, sa lesson nila. Kaya nga naging valedictorian yan eh. Pero pagdating sa katarantaduhan, wala yun. Di ba? Si PRRD, iba eh. Hindi ganun basta-basta. Itatanong ba ko sa inyo, mga kababayan? Yun bang Barangay Gabels nung nag-eskwela tayo? Tinuturo ba sa school yan? Hindi, di ba? Aywan ko lang, baka mamaya namayabas ako nung tinuro ng teacher yan, kaya hindi ko alam eh. Maging sa high school, hindi ko rin alam yan. Mula elementary hanggang high school, di ko alam. Nakarating din ako ng college, minsan lang ako pumapasok. Hindi ko rin hindi ko alam yan, mga kababayan. Kung hindi na presidente si Duterte, may Barangay Gabels pala tayo. Di ba? Ilang presidente nang nag-attempt ang bawiin yan. Wala. Hindi umubra, hindi binibigay ng Amerika. Pag upo ni Duterte, nalinis tinitira yung droga, pinalibing si Marcos, yun ang ano ngayon, nakalimutan ni PBBM. Ang ama niya, ilang taong nakahimlay, hindi man lang mailibing-libing. Nung umupo si Duterte, ang islat niya doon sa libingan ng mga bayani, inaano niya. Sabi niya, pagka talaga, yung sa kanya daw, ibibigay doon. Pero ang mga Marcos, mga kababayan, ay para bang pinakita talaga ni BBM kung ano ang tunay na kulay ng mga Marcos. Yan ang masaklap na katotohanan. Pilit natin, nung panahon ng eleksyon, pilit natin, ako mismo, pilit kong ipinagtatanggol si Despiras ng eleksyon. Naghapon kami nagtalo ni Edward Pasol nung sumbungan ng bayan.
staff pala yun ni Mike Enriquez. Dahil kay PBBM, ang tanong niya sa akin, may nagagawa ba siya? Ano nga bang nagagawa ni PBBM? Marami siyang sinasabi, pero nilalabanan ko siya. Si Edward Pasol, mga kababayan. Ang manok niya, si Lene, kinukumbinsin niya ako. Sabi niya, may panahon ka pa, sama ka sa namin. Lene nga daw. Sabi ko, kayo na. Sabi niya, di mo ba, yung mga Marcos na yan, magnanakaw yan. Sabi ko, yan ang, yun ang binabato niyo sa mga Marcos. Yung black propaganda na yan. Pero walang katotohanan. Hanggang ngayon, hindi niyo napatunayan. Hindi niyo nga mapakulong-kulong eh. Nung umupo si BBM, mga kababayan, pinatunayan niya. Ngayon, ganun nga sila. Yung mga propaganda nga binatos kanila, pinatunayan niya nga, totoo nga yun. Kaya ako mga kababayan, yung mga nakaaway ko nung panahon ng eleksyon, hindi ako makaimik-imik eh. Napahiya ako eh, dahil dyan sa BBM na yan. Kaya ganun kalaki hinanakit ko dyan. Kasi yung pinangako niya, pinaghawakan ng mga Pilipino, 31, 31 million. Hindi niya, mga kababayan, inaabandonan niya. Tinalikuran tayo. Tapos ito, ginagawa niya sa Maisog Rally. Nga andyan si PRRD. Anong ginagawa niya? Kasi ayaw niyang marinig yung mga sikreto nila. Diba? Kasi andyan yung mga taong pinagbabaklas ni Bakikang eh. Diba? Si Atty. Trixie Cross, si Atty. Vic Rodriguez, Atty. Glinchong. Sino ba yung mga yun? Maraming alam yan sa pagkatao nila. Sinisanti ni Bakikang sa halip na magbayad sila ng utang na loob sa mga tao na yan. Sinisanti ni Bakikang, anong nangyari? Ngayon, takot sila para silang natatakot sa sarili ng anino, mga kababayan. Kaya todo sila, hindi matuloy ang Maisog Rally. Ayaw nilang mabulgar. May mga sikreto silang ayaw nilang mabulgar. Kaya ganina talaga kababayan, yung adventure ko kanina, napaikot ako kasi di ko alam yung mga shortcut na daan. At tinuro sa akin ng kabady ko, tagos doon sa Bulihan. Nalakadaanan ko nga yung Bulihan, tama nga sinabi ng kabady ko. Shortcut na di na sana ako dadaan doon sa MacArthur Highway. Dumiretso pa akong Santa Rita, tuloy-tuloy, tapos pabalik din naman pa, napalayo. Kasi hindi ko alam yung maliligaw looban kasi daanan. Tapos pag uwi, may nagturo naman sa akin, sinakita ko rin yung Pulilan, exit papuntang Pulilan, pwede pala ako din dumaan, diretso na. Pagbalik ko, dahil sa init, mga alas 3, wala rin, lumampas din ako, doon pa rin ang bagsak ko sa dinaanan ko nung una. Pagod na pagod ako mga kababayan, pagdating ito nga, di pa ako nakabihis. Biker Adventure. Pag napanood ba ito ni Bisdak Pilipinas, baka masabi sa niya, oy, ito yung si Tatang na interview ko kanina. Shout out pala sa mga mga vlogger nga nakasama ko doon sa kanina, sa Binyo. Ganun talaga. Sabagay ako, kanina talaga, excited ako kasi first time ko pang magkaroon sana ng makakover na ganun kalaking rally. Bigo ako mga kababayan. Walang nangyaring rally na sabotahe. Maraming salamat mga kababayan, kaya medyo gabi na at gusto ko na rin magpahinga. Pagod pa ako mga kababayan sa nagiging biyahe ko. Ilang kilometro yung tinakbo ko, napakainit. Sobrang init ng kanina. Ibang ang init ngayon natin ngayon mga kababayan. At baka makalimutan ko mga kababayan, baka pwede naman paki-subscribe sa YouTube channel ko mga kababayan. Wala pa akong subscriber. Sa 10 lang mga kababayan ang nagtiwala sa akin. Sa 10 lang mga kababayan subscriber ko. Tapos pinakamaraming views ko mga kababayan. Mayroon na palang 64 kanina. Mayroon akong isang video nga, medyo maraming views. Nilaglagyan ng YouTube ng mga ads. Pero yun mga kababayan, sa isang channel ko. Yung sa Ulang Creative Breeder yon. Parang palitan ko rin yung pamagat ng mga kababayan, magagawin ko kasi dati pit lovers ako, ginawa ko na lang ibalik ko rin siguro sa pit lovers yon.
Pero itong biker adventure mga kababayan, biker adventure talaga ano ako. Naligaw lang ako dito sa ano pagiging political vlogger. Hindi naman wala naman ako alam maging political vlogger mga kababayan. Na ano lang ako sa mga nangyayari sa ano natin ngayon paligid. Yung mga kaganapan nga nangyari sa loob ng pamahala ni PBBM. Masakit isipin kung ano kasi todo suporta ka sa tao pinagkakatiwalaan mo tapos yung pala binudol ka lang, di ba? Sakit. Maano mga kababayan Kaya yun ang nararamdaman ko ngayon Yung talagang binigo ni PBBM yung pangako niya mga kababayan, binigo niya. Kaya dito ngayon sa dibdib ng mga Pilipino, masakit. Kasi hinahanap, hawak-hawak ng mga Pilipino yung pangako niya. Lalo na yung sinasabi niyang pangarap nyo ay pangarap ko rin. Tapos dagdagan sa sinabi ni Bakikang, sama-sama tayong babangon muli. Yung pala, yung mga droga pala yung babangon muli. Kasi sa amin mga kababayan, may napanood kasi ako sa comics dati, naalala ko, high school na ako noon. May isang karakter sa comics mga kababayan, Bakikang. Ang ibig sabihin, kasi nung naalala ko, Bisayang comics yun Mayroong isang nanay nga, naanakan yata ng Amerikano yun kasi napakaganda, napakapugi ng anak. Noong doon sa hospital, pinagkaguluhan ng mga nurse, yung mga sa hospital. Kasi napakapugi ng anak. Di na alam kung kaninong anak, di na yung nanay kasi nasa nursery yung di ba? Nursery yung bata. Nung dumating ang nanay, napaka-defensive ng nanay, mga idol, mga kababayan. Defensive si Bakikang. Kaya naalala ko yun, di ba? Nung nasaktan siya sa tumawa si Vice President. Hindi naman si Vice President ang nagsalita laban sa asawa niya. In-interview siya nung nagpa-interview sa, ewan ko kung ito interview na to o ready-made o na sila rin ang tinatamaan. Ito ngayon naharap sa matinding pagkaalanganin si Anthony Taberna. Yung napaka-defensive niya sa asawa niya, kaya naalala ko si Bakikang. Ganon yun, napasok sa isip ko mga idol. Isang defensive na nanay doon sa anak niya, si Bakikang, pero yung mukha, Bakikang talaga. Kaya Bakikang ang pangalan niya, kasi yung mukha niya, mukhang Bakikang din talaga. Pero hindi ko sinasabing pangit si First Lady Yung pagiging defensive niya, naalala ko si Bakikang, kaya ang bansag ko sa kanya, Bakikang Parang bagay din sa kanya Kasi pero lang to, joke ko lang to mga kaibigan walang katotohanan to. Joke lang. Pampawala lang sa pagod kanina kaya napakainit yung nakailang buting tubig ako. Nangihina ako lalo sa biyahe ko kasi napakainit tapos dapat pala yun lagok-lagok lang pati matuyuan lalamunan. Ang ginawa ko mga kalahating bote iniinom ko pagdating sa unahan. May mga karinderya, bibili na naman ako. Hiya ako maghingi mga kababayan ng tubig Kaya binabayaran ko, binibili ko. Tinanggap din naman ng sa hirap din ng talaga ngayon, mahal lahat. Kaya kailangan, wala nga libre ngayon Kaya inunahan, hiya din naman ako maghingi. Binili ko lang. Binayad ko. Pagka tanggihan, okay, salamat. Tinanggap din naman. Kaya ganun mga kaibigan, naalala ko, ang nakapaligid ni BBM, si Tambaloslos at si Bakikang. At ulitin ko mga kababayan, pwede naman dyan, paki-subscribe naman sa YouTube channel ko. At wala akong subscriber, sa 10 lang mga kababayan. Ilang linggo na akong nagbablog. Ngayon, yung mga pamangkin ko, sabagay mga pamangkin ko, hindi nag-subscribe lahat Ang nag-subscribe lang dito, pamangkin ko dito, at asawa ko. Sabi ko nga asawa ko, kung maghanap ka ng mumurahing cellphone, bumili ka pa ulit ng cellphone, parang madagdagan subscriber ko. Maraming salamat mga kababayan ko. Tapusin ko na tong video ko at ako yung pahinga na. Pagod pa mga kababayan dahil doon sa lakad kanina naunsyami ang Maisugrale. Baka sa sunod mga kaibigan, sana matuloy na. Parang napasubo na ako dito sa na to, pagbablog na ito, kaya ituloy-tuloy ko na lang.
Ako lang yata nakabike kanina mga kababayan. Ako lang biker ang adventure nga nahalo doon sa mga tropa ng mga vlogger, DDS vlogger. Magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat. Shout out uli sa mga vloggers kanina nga nagpunta doon sa Binyo. Sa mga nagkausap-usap tayo. Kaya hindi pa ako nagbihis mga idol. Para pag nakita nyo itong video ko, maalala nyo ito yung kasama natin kanina. Sa bagay kanina, karating ko lang din talaga at dumiritso na ako mag-vlog para may upload ko at makapagpahinga na ako. Maraming salamat mga kababayan. Sa sunod uli, samahan nyo uli ako dito sa Mountain Channel ko. Thank you. God bless you mga idol.